Morning sir, good morning everyone. For today's video, gagawa tayo ng search and rescue pattern using si OpenCPL. Last week ang topic naman natin is kung paano gumawa ng or kung paano mag-drop ng ship anchor. So ngayon naman ang topic naman natin is kung paano gumawa naman ng search and rescue pattern using CPN or once na nakakaranas tayo ng man overboard. Then start na tayo, punta tayo sa SAR. Then makikita nyo meron ditong parallel track, expanding square, sector search, oil rig, quadrant single. So initial leg course natin, then search length, track space, number of legs, search and speed. Then dito naman meron ditong datum, latitude, longitude, search distance and time, nautical miles, hours. Dito sa route per ship meron tayong nakikita ditong dalawa, which is the 1 unit only and 2 units A and B. Bali sa 1 unit only is ito yung pattern na makikita natin. Then sa 2 units only, then ito naman yung makikita natin na pattern, which is kung di mo alam yung overboard na situation na ano natin, then meron tayong starboard then port side. Dito naman sa first turn, then meron lang tayong starboard then port side. Then proceed na tayo sa unang gagawin natin na pattern, which is the parallel track. Bali sa parallel track, sa initial leg course natin maglalagay lang tayo dito ng 0.90, search leg length maglalagay lang tayo ng 3, track space 0.5, number of legs 6, search speed, number of legs 6, search speed 6 ulit ay 5. Then sa datum, paano nga ba natin makukuha yung datum or latitude and longitude? Bali pipindutin lang natin itong ship, then kusa na siyang magkakalculate. And dito naman sa calculate dito, kakalculate lang din natin para lumabas yung nautical miles and hour, which is okay. Then meron na siyang lalabas na 20.5 and 4.1. Save lang natin yung file. Which is parallel 1. Then save. Then punta tayo sa route and mark manager, import GPX. Then hanapin na lang natin yung gawa natin, which is the parallel 1. Then pindot lang natin activate. Okay, bali ito na yung ginawa natin na parallel track, which is a 1 unit only. Then now proceed tayo naman sa parallel track, which is the 2 units A and B. Bali same situation pa rin. Move lang natin yung barko dito. Then punta tayo sa SAR. Then parang wala naman babagoy, halos walang babagoyin dito. Bali ito lang. So, sa route for ship 2 units only. Then click lang natin kung may mababago ba dito. Then bali ayan. Tapos generate GPX, VSA MP, baguhin natin yung pangalan, parallel 2 para din tayo malito. Then
uli tayo dito sa root and click natin tong file na to. As you can see, meron na tayo dito 2 units A and B, which is the starboard and the port side. Sa expanding square naman, halos ganun lang din gagawin natin. Bale, before kayo mag-proceed dun sa expanding square, kailangan muna natin i-remove to kasi hindi natin kaya ilagay kung meron pang dalawang pattern na nakalagay. Bale, ang gagawin natin is i-remove lang natin muna lahat, then proceed tayo ulit dito sa expanding square. Then sa initial course naman natin, maglalagay ulit tayo ng 0.90. Sa leg spacing, lalagay tayo ng 0.5, number of legs 10, search speed 5. Then kukumpute ulit natin para makuha natin yung longitude and longitude. Shift, okay, then calculate natin, which is 15 nautical miles and 3 hour. Save ulit natin yung file. Expanding, then proceed ulit tayo dito sa route and mark manager. Halos ganun lang gagawin nyo guys kapag gagawa kayo ng pattern. Then activate, then makikita nyo ito na yung gawa natin, which is the expanding square. Bali, ito yung main shape natin, then ito yung pattern na susundan natin. Then move naman tayo sa, bali delete lang ulit natin, move ulit tayo dito sa SAR, then the sector search naman. Dito naman sa sector search is ganun pa rin, 0.90. Dito sa search radio, lalagay tayo ng 2. Sa search speed, lalagay tayo ng 5. Number of passes, 1 lang, 1. Then shift ulit kung may mababago ba. Then wala naman. Then calculate, ayun, meron 18 nautical miles na, then 3.6 hours. Generate GFX, save lang ulit natin. Sector search, save. Then move ulit tayo dito sa route and mark manager, import GFX, click lang natin tong file na sector search, then activate. Then ito na yung sector search natin, makikita nyo, which is meron tayong 7 na waypoint. Then para naman sa last na gagawin natin, which is the oil rig and quadrant single. Bali dito naman sa oil rig and quadrant single, which is magbabago na tayo ng initial course natin. Imbis na 0.90 is gagawin na lang natin 0.45. Then dito naman sa leg space magiging 0.2. Sa number of legs, lalagay na tayo ng 10. Search speed, maintain natin yung 5. Then check natin kung magbabago ba. Then